Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, expose na. Grabe ang pasabog ni BP Sara, sinubuan ng ebidensya. Huli, Trillanes tamba PBBM. Nako, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula pa ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So yan mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga karibin natin, no, may pag-uusapan rin po tayo patungkol po kay Trillanes, no? At dito nga sa Kamara, sa House of Representatives, binuko yung plano, laban kay Vice President Sara Duterte. Nako, ano kaya yung planong yan, no? At saka mga kababayan, patutunayan din po natin yung sinasabi, no, ni President Bongbong Marcos Jr. na walang nangyaring violation ng human rights diyan sa pag-atake. Atake lang itawag natin, di ba? Diyan sa pag-atake ni General Torre sa KOJC. So yan mga kababayan, yan po yung ating mga pag-uusapan. Tara, simulan po natin dito kay Trillanes. Ito, si Trillanes mga karibyo. Trillanes, nako. Ito po ang sinabi ni Trillanes mga kababayan, Yan. Ito, hinikayat ni dating senador na si Antonio Tosani Trillanes IV na isailalim sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito po yung post niya. Ito, palakihin po natin para makita nyo po, no? Hindi na malaki, hindi na lumalaki. O yan, basahin ko na lang po. Ito po yung kanyang sinabi mga kababayan. I believe, ito si Senator Trillanes I believe, si dating senator pala, hindi na pala senator, bakit tinatawag po nating senador, no? I believe it is time to impeach Sara Duterte as Vice President. Nako naman talaga. Sama-sama tayong manawagan sa ating mga mambabatas. Impeach Sara. Hashtag, may hashtag pa, Impeach Sara. Ayan mga kababayan. Kung ano ka ba, Senator Trillanes? Alam mo, kahit hindi mo kahit hindi ka manawagan sa mga mambabatas, gagawin naman nila yan. Yang mga impeach na yan, di ba? Inunahan na nga lang ni Vice President Sara Duterte para hindi na magkahiyaan. Kaso nahiya tuloy ma-impeach nila si BP. Ito nga ang ano dyan ito nga ang medyo kailangan natin balansehin, no? Pag kayo, for example, si former Senator Trillanes ang magsalita, tapos paniwalaan agad ng mga mambabatas, no? Ito lang po ano namin sa inyo, suggestion, no? Alam naman po namin, papunta na talaga yan doon pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Pero, bago nyo po i-impeach si Vice President Sara Duterte, bigyan nyo pagbigyan nyo naman po yung kahilingan ng taong bayan, di ba? Ano po ba yung kahilingan ng taong bayan? Na magpa-polvoron test muna kayo. Mahirap naman yon. I-impeach nyo si Vice President Sara Duterte, no? Nananawagan kayong i-impeach, pero kayo mismo, hindi kayo tumutupad sa panawagan ng taong bayan na magpa-polvoron test muna kayong lahat. Diba? Para malaman po. At least, excuse me po, at least, diba, malaman po ng taong bayan ang totoo. Diba? Kung hindi ka, or ikaw ba talaga, at least malaman ng taong bayan, kahit pa i-impeach nyo si BP Sara, okay lang yan sa amin. Pagbibigyan na namin kayo, total, sanay na naman kami sa kahirapan Diba? Sanay na naman tayo sa mga pambubudol. Diba? Sa sorbing up, binubudol nyo pa. Sa sorbe na nga lang, binubudol nyo pa.
Nako, kita nyo, nagtatap na sila ngayon. Eh, tama, men. Tama po talaga yung nag-comment sa last vlog natin, no? Sabi niya, nako, baka yung vlog natin na tumaas yung ratings, no, ni PBBM. Sabi niya, nako, baka ang sumunod na tumaas niyan ay si, si Speaker Romualdez. Aba, hindi nga nagkamali, mga kababayan. Nagpasalamat po si Speaker Romualdez, Martin Romualdez, sa taong bayan dahil daw po sa tumaas ang kanyang approval and trust ratings. Yan palakpakan po natin, mga kababayan. Nabubudol na po tayo pati sa survey. Well, anyway, eto po mga kababayan yung sinasabi ko. Dito pa lang, bistado na yung plano nila eh. Nadulas po si Kimbo. Sa plano nila, eto mga kababayan. Part ba of what you said earlier, Representative Kimbo, let's stick to the plan. Yun yung narinig ko sa iyo kanina. I do not recall saying the phrase, Hindi na maalala. stick to the plan. Ito papaalala. I ruled that we stick to our plan. We stick to our plan. So mga kababayan, hindi niya agad naalala itong sinabi na deny pa more yan. Sige, deny nyo pa. Stick to your plan. Sige, alam naman namin na plano nyo talagang i-contempt. Si Vice President Sara Duterte at gumawa kayo ng mga kalokohan dyan to impeach Vice President Sara Duterte. Ayan, sinang-ayunan na kayo ni ay nagsasuggest na sa inyo si Trillanes na i-impeach nyo na. Ano pang hinihintay nyo? Pero baka magwala ang taong bayan kapag hindi muna kayo nagpapulburontes. Di ba? I-impeach mo nyo yung taong nangunguna. Di ba si Vice President Sara Duterte na sinabi niya na pangungunahan niya ang hair follicle test. I-impeach nyo yan. Tapos yung inaakasuhan tuloy na magpa-hair follicle test, ayaw mag-act. Diba? Ayaw gumawa ng aksyon patungkol po sa nire-request ng taong bayan. Nako. Nako naman. Eto na. Sinasabi po ni President, tapos na po tayo dito kay Kimbo. Sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. that there is no such human right violation sa ginawang pag-atake ni Torres sa KOJC. Pero, di ba, marami po ang lumalabas ng mga video wherein nagpapakita ng kasalungat, no, sa sinasabi ni Mr. President. Ito po mga kababayan, hindi po ito yung mga typical na napapanood natin, pero ipakita ko na rin po sa inyo. Diba? Ito mga kababayan, yung KOJC ambulance, hindi po pinapasok. Doon po sa kasagsagan na meron pong inaatake sa puso at may nagurgur na isang inatake sa puso. No? Panoorin po natin kung paano nila pinigilan yung ambulance na ito. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, blessed shalt thou be in the city, blessed shalt thou be in the field, blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face, and the Lord shall command the blessing. So yan mga kababayan, ipinapakita ko lang po kung paano nila pinigilan yung ambulance, yung ambulansya na makapasok, no? Doon po para mag-rescue sana doon sa mga inaatake sa puso, no? Ng mga matatanda yata yun mga kababayan. So, ito ba ay hindi paglabag sa human rights? Mga karibin natin, no? Kasi kung nakapasok po itong ambulansyang ito, posible pong ma-rescue, di ba? Yung nagurgur na yon mga kababayan. It is possible. Hindi ko sinasabing
I mean, possible naman, di ba? Na ma-rescue. Di ba? Well, anyway, ano ko na lang sa inyo, yung kung ano po yung judgment ninyo dito sa mga kapulisan natin, wherein they are just following orders, mga kababayan. No? Ito, pinapakita ko lang po, kasalamat po sa sinasabi na there is no such human right violation, mga kababayan. Na sinasabi naman ni PBBM. Ito pang isa, no? Nasira po yung property ng KOJC dahil po sa pag-akit ng isang pulis. Ito, boom. Nahulog yung pulis, nasira pa yung yung gutter yata. Ayan, mga kababayan, no? O, anong masasabi mo dyan? There is no such human rights violation, pero may violation na po kayo sa property kasi sinira nyo na eh. Diba? Sinira nyo yung property. Yan ay isa ring pong violation. Dapat sana ayusin nyo yan, pagkatapos. Hindi po pwede ang thank you dyan kasi pinaghirapan po nila yan, right? So, ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Vice President Sara Duterte Carpio kumbinsido na mayroon umanong usap-usapan sa House of Representatives kaugnay ng planong pagsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Dahil mayroon pa daw di umano siyang mga kaibigan sa Kamara na ayon pa sa kanya na nagsasabi na talagang lantarang pinag-uusapan ito at hindi lang daw nagsasalita dahil takot daw ang mga itong magsalita. Hinamo naman ng ilang mga kongresista si BP Sara na pangalanan kung sino ang mga kaibigan niya sa Kongreso na nagsasabi sa kanya na di umanay tangkang pagpapasibak sa Vice Presidente. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mismong si Vice President Sara Duterte Carpio ang kumumpirma na may nilulutong impeachment complaint laban sa kanya sa House of Representatives. Ayon kay Duterte, mayroon pa naman silang mga kaibigan sa Kamara na nagpaparting sa kanila ng mga balita. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos dumalo sa budget hearing ng panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Dagdag pa ni Duterte na hinihintay lamang nila ang susunod na gagawin na mga gustong magpabagsak sa kanilang pamilya. Anya, basta kami inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon. Nagagawin nila dahil gusto nilang pabagsakin ang pamilyang Duterte sa politika. Hindi lang sa politika, sa personal. Dahil sinama nila ang asawa ko sa harassment nila. Ang nilulutong impeachment laban sa kanya ay bahagi lamang di umano ng playbook laban sa kanilang pamilya. Ayon pa kay Duterte, ang ginagawa sa kanyang pamilya ay bahagi ng sinusulong na charter change kung saan ay nais umano ng mga nakaupo ngayon na huwag nang umalis sa pwesto. Matatandaan na kinasuhan ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice ng drug smuggling si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at dating Bureau of Customs Commissioner Nicanor Paildon. Ayon pa sa dating senador and COTEC, ako po ay nagsampa ng drug smuggling case sa DOJ laban kina Pulong Duterte, Mans Carpio, Charlie Tan, Nick Paildon, Allen Capuyan, kaugnay sa 6.4 billion pesos shabu shipment na nahuli noong 2017. End quote. At walang pagdadalawang isip na sinagot naman ito ni Congressman Paulo Duterte. At ayon pa sa kanya, end quoted, mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa Korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin. This move will allow us to address these accusations to the proper legal channels, ensuring that the truth will prevail. End quote. Nag-ugat ang kaso ng 6.4 billion halaga ng shipment na ipinagbabawal na gamot na nasabat naman noong 2017. Ito di umano ang patunay ng political harassment. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi na daw supresa ang isang impeachment complaint laban sa kanya.
Ang hindi lang daw niya maintindihan ay ang political harassment na kanyang kapatid na si Davao City Representative Paulo Duterte at asawa nitong si Atty. Manasseh Carpio. Kasunod ito sa isang hearing sa Kamara kung saan sinabing may sabwatan ang dalawang hinggil sa isang 11 billion pesos na drug shipment noong taong 2018. Binigyan diin ni BP Sara na hindi siya magsasalita para sa kanyang kapatid at asawa. Subalit mapapansin lang anya na nagsimula ang political harassment noong umalis siya sa Department of Education at nang siya'y magsalita tungkol sa mga pangyayari sa bansa. Nang lumabas nga ang balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ang di mapigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa, So yan mga kababayan, no? Talagang political harassment talaga ginagawa ng gobyernong ito dito sa Duterte side, no, mga kababayan. Kasi kung wala itong halong politika, mga kababayan, dito lang mag-focus muna tayo dito sa sa budget ni Vice President Sara Duterte sa 2025. Madali lang po itong madali lang pag-usapan yan sa Kamara no? Kasi pangalawa sa pinakamataas na na posisyon na opisyal ng ating bansa, gaganyan ninyo dyan sa Kamara, di ba? Yung kay Vice President yung kay Lenin nga dati hindi ginanon di ba? It only lasted 2 minutes to 3 minutes, tapos na yung deliberation. Pero bakit ngayon extend pa? Kasi gusto nilang pahabain yung kanilang exposure, mga kababayan, at ipakita na talagang ganito kasama, inaano nila sa taong bayan, pinamumukha nilang ganito kasama ang mga Duterte, ganito kawalang galang si Vice President Sara Duterte. Pero kabaligtaran naman po ang iniisip ng taong bayan, di ba? Sinasabi ng mga taong bayan, talaga namang hindi dapat sila igalang dyan Kasi puro politika lang ang mga alam ng yan. Pinupolitika lang nila si Vice President Sara Duterte. Bakit nga ba pag-uusapan yung confidential fund? Alam niyo mga kababayan, nagtataka na po ako dito sa confidential fund na ito Bawat isang kongresista ay parang sige sa una, hindi ko muna babanggitin yung confidential fund I'll just say something to other issues, di ba? Pero at the end of the day, papasok pa rin itong confidential fund, no? Gustong-gusto nilang pag-usapan diyan yung confidential fund. Bakit mga kababayan? Kasi yan po yung kanilang gustong maging grounds for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yang 125 million mga kababayan. Yan po ang obserbasyon ko lang Iwan ko po sa iba kung ano yung obserbahan nila. Pero parang yun po kasi ang lumalabas Kaya nila pinapasok itong 125 CIF fund ni BP Sara para maging grounds for impeachment. So impeachment na lang po talaga ang hinihintay nilang maging solusyon diyan no? Kaya extend siguro ng extend kasi gustong-gusto nila na mas lalo pang magalit, no? Yung taong bayan kay Vice President Sara Duterte at sabihin sige, impeach nyo na yan. Pero iba naman po, no, ang damdamin ng taong bayan. We're in. Kahit anong sabihin nila, kahit anong paniniran nila diyan kay Vice President Sara Duterte, mas lalo po nitong minamahal at ginagalang, nire-respeto at nagbibigay ng pagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Unlike dyan sa mga convicted na mga officials natin, no? Mga walang hiya. Kasi alam niyo kung bakit walang hiya? Convicted na nga sila. Bakit nandyan pa sila nakaupo? Tama po yung sinasabi ni BP Sara, di ba? Bakit nandyan ka pa? Convicted ka na. You are illegal. You are illegally sitting on the position, di ba? Well, anyway, mga kababayan, yun naman po yung reaction, komento, or kritisismo patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong opinion patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.